Cayetano itong si Senator Binay. So dahil doon ay magsasampa ng Nancy Binay. So panoorin natin tong balitan to, pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balita. Matapos naman magsagutan sa hearing at matawag pa na Marites, formal nang naghain ng ethics complaint kanina si Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang nilalaman itong reklamo ni Senator Binay laban kay Senator Cayetano? Hi Ruth, magandang hapon sa iyo. Matapos pag-isipan ng kanyang susunod na hakbang, personal mismong naghain ng ethics complaint Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano sa opisina ng Ethics Committee dito sa Senado kanina. Personal din siyang pumunta sa opisina ni Cayetano para ibigay ang kopya ng kanyang reklamo. Ruth, pangi-insulto, pamahiya, pangungutya, pati malicious imputation. Ilan lang yan sa nilalaman ng ethics complaint na inihain ni Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano sa opisina ng ethics committee kanilang umaga. Nag-ugat ang reklamo ni Binay sa nila sa unang pagdilig ng Senate Account Committee. 6 billion pesos umanong budget sinatayong bagong Senate building sa PG. Hindi sang-ayon si Binay sa pinagsunumero ni Cayetano. Kaya ang hearing na uwi sa sagutan nila na hanggang sa mag-walk out si Binay. Ayon kay Binay, malinaw daw na inabuso ni Cayetano ang posisyon niya bilang chairman ng Account Committee. Tinabla rin ni Binay ang pang-akusa daw sa kanya ni Cayetano na sinungaling. Tila na insulto rin daw ang kanyang pangalan nang tawagin siyang chismosa o marites ni Cayetano. Pati ang pagtawag sa kanyang buang o baliw nang mag-walkout siya sa hearing. Ayon kay Binay, proteksyon ng kanyang pamilya ang nagtulak sa paghahain niya ng reklamo dahil pinahiya raw ni Cayetano ang pangalan niya. Handa raw siyang harapin ulit ng senador kung ipatata. Nancy Binay yung mga tanong ni Cayetano doon sa DPWH na yun nga, na pinabubulaanan niya na 23 billion daw yung yung presyo ng Senate building, samantalang 21 billion lang daw yung budget doon. Pero may hawak kasi si Cayetano dokumento galing mismo sa opisina ni Nancy Binay na ang presyo is 23 billion. So siyempre, nagtatanong si Cayetano na paano nangyaring naging 23 billion yung budget samantalang 21 billion lang yung pinaka-approve budget diyan, pero yung ay tinatanggi ni yun, tinatanong niya ngayon yung DPWH. Mukhang pumabor yata kay Cayetano yung DPWH dahil sinabi nga nila na walang 23 billion nga yung sinabi nila na may allocate kasi nga may mga dagdag. At the same time parang delayed na sobra yung paggawa ng Senate building, kaya nagkaroon ng investigasyon na ganyan. So yun nga, hanggang sa nabanggit nga ni Cayetano na ang alam doon niya pangalan ni Nancy Binay is Lourdes, hindi raw Marites. At yung nabanggit niya rin na nabuang Canada nung nag-walkout na, so nabuang Canada. So parang kung isipin mo, lang yun, expression lang yun. So hindi naman siguro totaling parang paninira sa yung parang paano ba sasabihin yung
parang sinisiraan yung pamilya, parang ganon. Yung kasi yung reklamo dito ni Nancy Binay na nasaktan daw siya sa mga sinabi ni Alan Peter Cayetano na tawagin daw siyang marites. So, ewan natin kung kung bibigyan ng bigat ng Senate Ethics Committee yung reklamong yan. Pero kung ako tatanungin, medyo parang balat sibuyas lang masyado tong si Nancy Binay eh. Na kitang-kita naman sa kulay niya eh. Joke, hindi. Joke lang. Nagiging balat sibuyas lang si Nancy Binay dahil nga masyadong parang lumalabas kasi masyado siyang naging defensive. Siyempre hindi naman may aalis sa sa isipan ng kahit sino na nagkakaroon ng korupsyon dahil doon nga lang sa discrepancy na 21 billion sa 23 billion 2 billion yung discrepancy. Medyo di ba, medyo questionable, magiging questionable na yon. The same time, delayed na ng ilang buwan para matapos yung building. Tapos andyan pa yung landscape daw ng interior ng Senate building. Medyo malaki rin daw yung gastos. Siyempre, hindi may aalis yun dahil nga nagkaroon na rin ng issue, di ba, mga Binay sa Makati na nahatulan na guilty yung kanyang mga kamag-anak tungkol sa mga parang parking building yata yun. So, di ba, sobra-sobra rin yung budget doon. Pero, yun nga, corruption pa rin yun. So, hindi may aalis yung yung paghihinala daw siguro na pwede nagkaroon ng corruption. So, since si Nancy Binay kasi yung may hawak, pamilya niya nagkaroon na issue dun sa Makati tungkol din sa mga building na ganyan. So, sinusuri ng sobra ni Cayetano yung mga figures na sobrang lalaki ng discrepancy. So, yun, dahil nga nasaktan si Nancy Binay, magsasampa siya ng reklamo sa Ethics Committee. So, willing naman tanggapin ni Alan Peter Cayetano yung complaint. So, haharapin naman daw niya. So, at yun nga, nire-request pa nga niya na na umatin siya sa susunod na hearing itong si Nancy Binay para sagutin yung mga nakita niya pang mga anomalya daw. So, andyan pa nga yung sinabi rin ni Nancy Binay na humingi pa daw sila ng appointment meeting kay Cayetano. Kasama niya si Ping Lacson. So, parang sa akin, bakit kailangan nyo humingi ng appointment meeting kung pwede naman kayo umating ng Senate hearing para doon nyo ipaliwanag? Kasi kailangan din marinig ng taong bayan yung sagot nyo doon sa mga tinatanong ni Cayetano dahil medyo malaking halaga yung yung difference. So, 2 billion yun. So, hindi yun, yung million nga lang, di ba? Medyo magtatanong ka na, yun 2 billion. So, pwede ka na mag-retire kung magkaroon ka ng ganung kalaking halagang pera. Tawag siya ng Ethics Committee para sa pagdinig ng reklamo. Pero sa ngayon, hayaan daw muna ni Senator Nancy sa Ethics Committee Chair na si Francis Tolentino kung ano ang gagawin nito sa kaso. Tuloy naman ang ikalawang pagdinig ng Accounts Committee sa new Senate Building Project sa Miyerkules. So yun, ang hawak ng complaint niya, so ang may hawak ng Ethics Committee si Senator Tolentino. Ngayon, dalawa lang mangyayari dyan. Kung halimbawa, bigyan ng probable cause ni Tolentino yung reklamo ni Nancy Binay. Siyempre, matutuwa itong si Binay dahil mararamdaman niya na kumbaga may saysay or may paano ba sasabihin to? Kumbaga parang may katotohanan yung sinasabi niya na nasaktan siya. Pero kung halimbawa hindi yan bigyan ng ni Tolentino, kumbaga basura niya yung reklamong yan, malamang galit na galit din tong si Binay kay Tolentino. So, abangan natin kung ano yung mga mangyayari, kung bibigyan ba ng halaga ni Tolentino yung reklamo ni Binay kay Alan Peter Cayetano. And abangan din natin yung magiging Senate hearing, yung susunod na Senate hearing tungkol dyan sa sinasabi nilang masyadong magastos na building ng Senado. So, yun ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.